Isang magandang balita po ang nagpaiyak sa mga kontra kay President Bongbong Marcos. Ayon po sa balita, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order Number 81 na naglalayong muling isaayos ang National Security Council o ng NSC ng Pilipinas. Sa ilalim ng bagong kautusan, tinanggal ang pangalawang Pangulo at mga dating Pangulo bilang bahagi ng Konseho. Ayon kay Executive Secretary Lucas P. Bersamin, ang reorganisasyon ay isinagawa upang gawing mas epektibo at naaangkop ang NSC sa kanilang mga responsibilidad. Ipinaliwanag din ni Bersamin na sa kasalukuyang panahon, hindi na itinuturing na mahalaga ang papel ng pangalawang Pangulo sa mga tungkulin ng NSC. Ulitin ko lang po, sa kasalukuyang panahon, hindi na itinuturing na mahalaga ang papel ng pangalawang Pangulo sa mga tungkulin ng NSC. Ang NSC ay patuloy na magsisilbing pangunahing tagapayo ng Pangulo pagdating sa mga isyu ng pambansang seguridad, kabilang ang koordinasyon at integrasyon ng mga patakarang panloob, panlabas at militar. Bagamat inalis sa regular na komposisyon ng Konseho, nananatiling may kapangyarihan si Pangulong Marcos na magtalaga ng iba pang opisyal ng gobyerno o pribadong individual bilang miyembro ng NSC kung kinakailangan. Ipinunto ni Bersamin na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsusumikap ng administrasyon na palakasin ang kahandaan ng mga institusyon pangseguridad sa pagharap sa mga bagong banta at hamon na kinakaharap ng bansa. Ang reorganisasyon ay inaasahang magbibigay daan sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga isyong may kinalaman sa pambansang seguridad, habang pinananatiling tapat ang NSC sa pangunahing layunin nitong pangalagaan ang kapayapaan at kaayusan ng Pilipinas. Sabi naman sa ibang balita, PBBM reorganizes National Security Council, removing VP Sara and ex-presidents. President Ferdinand Marcos Jr. has reorganized the National Security Council, excluding Vice President Sara Duterte and former presidents from its membership. This move is intended to streamline decision-making on national security matters by involving only those directly responsible. The restructuring also allows the President to appoint other officials or private citizens to the Council as needed. So ayan, nagwawagwaga na naman po ang mga dila, lalo na ng mga DDS. Pero sa tingin nyo ba, hindi ba dapat lang, it is about time na alisin si Sara Duterte at ang iba pang mga ex-presidents sa National Security Council? Lalo na yung mga ex-presidents na walang ginawa kundi ang manggulo sa ating bansa. Sila mismo ang nagiging threat sa national security. Ikaw ba naman ang magtawag sa military na mag-alsa? At ikaw ba naman ang magbanta sa ating Pangulo na papatayin? So, ano ang relevance nila sa NSC? So, tama lang po na tinanggal si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. And in fairness, yung iba pang mga ex-presidents. Kasama na marahil dyan si Gloria Macapagal Arroyo na kaduda-duda po talaga ang galawan. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ni Aling Maliit. At tama yan, tanggalin yung mga taong naghahari-harian na kahit na wala na sa pwesto, akala mo sila pa rin ang leader ng bansa. Na wala nang makitang maganda sa ginagawa ng ating presidente. Na akala mo hanggang ngayon, sila pa rin ang may hawak na solusyon sa lahat ng problema ng bansa. So nararapat lamang na sa ilalim ng bagong kautusan, alisin ang pangalawang Pangulo na kasalukuyang si Sara Duterte at ang mga dating Pangulo ng bansa mula sa pagiging miyembro ng NSC. Well, lalong-lalo na itong mag-amang ito. Kailangan po talagang alisin sila. Dahil patuloy po sila ng gugulo sa kaayusan ng Pilipinas. At sa mga galawan ni Sara Duterte, nararapat lang talaga na siya ay maalis sa NSC.
So, ang bagong komposisyon po ng National Security Council, ang mga sumusunod ang magiging miyembro. Ang Pangulo bilang tagapangulo, ang Pangulo ng Senado, ang Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan, ang Pangulo ng Senado pro tempore, 3 Deputy Speaker na itatalaga ng Speaker, mga pinuno ng mayorya at minorya ng Senado at Kamara, mga tagapangulo ng mga komite sa ugnayang panlabas, pambansang depensa at seguridad at pampublikong kaayusan sa parehong kapulungan, ang Executive Secretary, ang National Security Advisor, mga kalihim ng DFA, DOJ, DND, DILG at DOLE, ang Chief Presidential Legal Counsel, ang kalihim ng Presidential Communications Office at ang pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office. So wala na po sa listahan ang Vice Presidente. Ang reorganisasyon ay nagtanggal din sa mga dating Pangulo, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Good move galing po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So sino po ang weak leader? Ang Pangulo na tinanggal ang Vice Presidente at ang mga dating Pangulo? Kung weak leader yan, abay matatakot si President Bongbong at baka mag-alsa itong mga tauhan, supporters at believers ng mga Duterte. Gagawin na naman nilang dahilan yan para mag-people power. Magbasa po tayo ng ilan sa mga comments ng mga DDS na hindi matanggap ang balitang ito at kung ano-ano na naman ang kanilang mga sinasabi. Sabi po ng isang commenter, takot si Bangag, the worst president in the Philippine history. Pangtambay ang utak, singhot pamor. Kawawa naman kayo. Sabi pa ng isa, Bangag. Wala na kayong masabi kundi Bangag. Ngayon, sa kabangagan ni President Bongbong Marcos, tanggal ang idolo nyo. Tanggal si Sara Duterte, tanggal si Digong. Sige, bangag na kung bangag. Wala naman kayo talaga ibang masabi kundi bangag. Wala naman kayo maipresentang ebidensya, yung konkretong ebidensya. Hindi yung AI, hindi yung mga edited. Sabi pa ng isa, hala, hindi nyo kaya mga Duterte, no? Kahit nagbabayad kayo ng mga bayarang mga vlogger, kawawa naman kayo. Pati Congress, Senate, nagtulong-tulong na kayo. Hindi nyo kinaya, no? Ha, alam namin mga taong bayan ang totoo. Wawa naman. Huwadkom ninyo na ang member, puro makakaliwa. Hay nako, taong bayan ang nakakaalam ng totoo ngayon. Tama ka, taong bayan talaga ang nakakaalam. Kaya gusto ng nakararaming Pilipino na ma-impeach si Sara Duterte. Then ito ang pinagtatanggol ninyo, ito ang kinakampihan ninyo. Pumapayag kayong waldasin ang pera ninyo, yung mga pinaghirapan ninyo, na ang tanging hinihiling ng taong bayan ay ipaliwanag kung saan dinala ang pera ng bayan pero pinagpipilitan na hindi siya magpapaliwanag. Ito ang gusto ninyong leader. Pababayaan yung nakawan kayo ng inyong hard-earned money nang walang paliwanagan. Tapos sasabihin nyo, hindi kaya ang mga Duterte. Anong hindi kaya? Tinanggal na nga eh. Sige, mag-alsa kayo. Ngayon ang time, ipakita nyo ang pagkakaisa nyo. Tulad na sinasabi ni Sara Duterte sa kanyang New Year's message. Magsama-sama kayo. Magtulungan kayo para ibagsak ninyo si President Bongbong Marcos. Sige, ito, isa na naman dahilan para kayo mag-alsa. Pumunta na kayo agad sa EDSA. Magtipon-tipon kayo doon, magsama-sama kayo doon, magtulungan kayo para patalsikin si President Bongbong Marcos dahil mantakin ninyo, inalis si Sara Duterte, tinanggal si Digong. Alam na alam ng karamihan sa mga Pilipino na they are a threat to national security. Pinaglaban ba ang West Philippine Sea? Hindi. Pagbabantaan ng presidente na papatayin? Sa inyo, okay lang yon? Well, sa bagay, nasa paniniwala yan kung sino ang inyong sinusuportahan. Kayo, iilan na lang naman kayo eh. Kaya nga ang katibayan yan na hindi kayo nagtatagumpay dahil iilang porsyento na lang kayo. Tapos sasabihin nyo, nagtulong-tulong ang Kongreso, ang Senado. Anong gusto nyo mangyari? Kayo ang paniga ng Senado, ng Kongreso? Kitang-kita naman na natin ang panggugulo ng pamilyang ito. Kayo ang kawawa dahil wala nang kumakampi sa inyo, kayo na lamang at hindi kayo magtagumpay sa mga binabalak nyong masama para sa gobyerno nito. Pagod na po ang tao sa gulo. Gusto namin manahimik at makita ang ating pag-udlad, pero kayo ang numero 1 balakid sa ating pag-angat. So ano ang gusto nyong gawin ng ating presidente?
Kahit na nakikita niya na ginugulo nyo ang bansa, hindi siya kikilos. Sasabihin nyo, weak leader, walang ginagawa. Pero ngayong kumilos, weak leader pa rin. Takot daw sa mga Duterte. Nakikinig sa mga senador, sa mga congressman. Mag-isip nga kayo. Kaya nga may gobyerno eh. Kaya nga may branches of government, magtutulungan yan. Aba, may isang grupo na ginugulo ang Pilipinas. Hindi sila kikilos. Pababayaan na lang na maghari-harian. Yung mga taong hindi makatanggap na wala na sila sa posisyon. Gamitin nyo ang common sense ninyo. Si President Bongbong Marcos, bangag. Okay, fine. Kung para sa inyo, bangag yan. Eh di bahala kayo sa buhay nyo. Sabi nyo pa, taong bayan ang nakakaalam ng totoo ngayon. Kung ang sinasabi nyo totoo ay ang panig ninyo, eh di sana napuno na ninyo ang EDSA. Real talk lang po. Kung talagang kayo ang nasa tama, matagal na. Hindi na natapos ang 2024. Napatalsik na si President Bongbong Marcos. Pero 2025 na, siya pa rin po ang nakaupo. Isa pa sa pinanggagaliitin ng mga DDS ay nang sinabi ng palasyo that the Vice President is considered not relevant to NSC's membership. Ipinaliwanag ng Malacanang na ang pagkakatanggal ng Vice Presidente sa National Security Council ay dahil sa hindi na nauugnay sa Vice Presidente ang posisyon. Sa EO 81, inalis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Vice Presidente sa NSC kasama ang mga dating Pangulo na nag-update ng mas lumang EO mula kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naglista ng mga miyembro ng konseho nang tanungin ng mga mamamahayag para sa paliwanag para sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa ngayon, ang VP ay hindi itinuturing na nauugnay sa mga responsibilidad ng pagiging miyembro ng NSC. Gayunpaman, sinabi ni Bersamin na hawak pa rin ng Pangulo ang kapangyarihan na magdagdag ng mga miyembro o advisor sa NSC kung kinakailangan. Kung kine-question niyo yan, di kayo kaya ang tumakbong presidente. Yan ay ibinigay na power sa presidente. So tanggapin niyo man o hindi, wala kayong magagawa. At ang pagpapatalsik kay Sara Duterte ay relevant na relevant dahil siya po ay irrelevant na sa National Security Council. Dahil sa mga pahayag niya, sa mga galawan niya, hindi po siya nakikiisa sa seguridad ng ating bansa. So ano ang dapat gawin? Kung kayo ang presidente at may mga miyembro kayo ng NSC na hindi nakikiisa sa mga panuntunan ng NSC, pababayaan nyo na lang? Baka kayo ang bangag. So tama lang po ang ginawa ng ating presidente. Pero meron na namang isang banta ang mga DDS sa January 13 daw. The end is near. Kung ano man ang ibig nilang sabihin, hintayin na lang ulit natin. Then ilang beses na po sila nagbanta. Tuwing rally na lang nila, sasabihin nila, bukas, iba na ang ating presidente. So ngayon, may bagong pagbabanta. January 13 daw. The end is near. Kung kaninong end is near, malalaman po natin sa January 13. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa pagkakatanggal ni Sara Duterte sa NSC? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Agnina.